Life After Prison. By Silencio, Kabanata 111. Boss. Sa tingin mo ba ay matapang si Larry at ang grupo niya para tanggapin ang imbitasyon natin? Tanong ng isang kalbong lalaki na nakaupo sa harap ng isang balbas na lalaki sa Mountain Villa. Ang lalaking may balbas ay si Monte, pinuno ng Cedar Gang. Sa tabi nila ay nakatayo ang lalaking may isang mata noong nakaraang gabi kasama ang ilang iba pang mga tao, at lahat sila ay itinuturing na pinakamalakas na mga tao ng Cedar Gang. Malamig na ngumiti si Monte. Hahaha. Nagpadala ako ng mga imbitasyon sa maraming mayayamang negosyante, at kung ang mga tao ng Draco Hall ay natatakot na pumunta, maaari mong itaya na ang balita ay kakalat na parang apoy. Pag nangyari yon, pagtatawanan sila panigurado. Siyempre, pagtatawanan sila ng pareho kung magdadala sila ng isang buong grupo ng mga tao. Mawawala rin ang kanilang reputasyon kapag may lumabas na balita na natatakot silang kumain kasama natin. Pagkatapos, nagpatuloy si Monte. Ngunit kung sila ay dumating kasama lamang ng ilang mga tao, markahan na ngayon ay ang araw ng pagkamatay ni Larry doon. Haha. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni One Eye. Pero sir, parehong mahusay naman lalaban sina Larry at Blade. Nakapatay sila ng maraming tao sa takbo ng kanilang buhay. Kung gagawin natin ang lahat at ang isa sa kanila ay makatakas, ito ay magdudulot ng problema para sa atin. Ngumisi si Monte. Sa tingin mo ba lalaban ako sa isang laban na hindi ako tiwala na mananalo? Una sa lahat, partikular na inihanda ng isa ang isang bote ng may lason na alak para sa kanila, kaya wala tayong gagawin kung inumin nila ito. Pangalawa sa lahat, kahit na hindi sila umiinom ng anumang alak, mayroon pa rin tayong backup na plano. Nakipag-ugnayan na tayo sa isang puwersa sa Riversen, at nagpadala sila ng 7 o 8 lalaki na tutulong sa atin na palibutan ang mga tauhan ni Larry at patayin siya. Sisiguraduhin niya na walang mangyayaring masama. Blood Drinker Gang ba ang pinag-uusapan mo? Narinig ko na sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, at sila ay nakahanap ng mabilis na pag-unlad sa Riversen. Hindi nila gagawin ang mga bagay kung walang bagay para sa kanila. May ipinangako ka ba sa kanila? Nag-aalalang tanong ni One Eye sa isang tabi. Ang ikatlong bahagi ng ari-arian at teritoryo ng Draco Hall ay ibabahagi sa Blood Drinker Gang ayon sa desisyon mula sa aming mga negosasyon. Napangiti lang ng mapait si Monte. Wala tayong pagpipilian. Ang Draco Hall ay hindi mahina, at hindi sila kayang hawakan ng ating Cedar Gang ng mag-isa. Dahil ang Emerald Cloud Gang ay hindi makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa atin, maaari silang magpaalam sa pagpapanatili ng balanse ng pinagtatlong bahagi, Dahil inayos na nila ang kanilang higaan, hindi nila ako masisisi sa pagiging walang awa. Kapag nasira na natin ang Draco Hall, madali nating masusupol ang Emerald Cloud Gang. Natahimik sandali ang kalbong lalaki, pagkatapos ay sinabi niya kay Monte. Maaasahan ba sila, boss? Wala sa mga tao mula sa Blood Drinker Gang ang mabubuting tao. Kung bibigyan natin sila ng masyadong maraming benepisyo, bibigyan lang natin sila ng puwang para umunlad sa Brookborn. Nag-aalala ako na baka hindi makabubuti para sa atin kung magkakaroon sila ng matatag na posisyon dito sa hinaharap. Naikuyom ni Monte ang kanyang mga kamao, tumayo, at sinabing may matigas na mukha. Ang kawalang awa ay nagdudulot ng katatagan. At saka, sa sandaling ibagsak ko ang Draco Hall at ang Emerald Cloud Gang, ako na ang may huling salita sa Brookborn. Pagkatapos ay hindi ko na kailangang maging magalang sa mga first-tier na pamilya, At tungkol sa Blood Drinker Gang, wala tayong dapat ikatakot kapag sapat na ang ating lakas. Kung gusto nating magawa ang mga bagay, bibigyan lang natin sila ng kaunting kapalit. Sa palagay ko ay susundin namin ang iyong desisyon mula noon nakapag-desisyon ka na. Ano man iyon, palagi kaming maniniwala sa iyo. Naikuyom ng kalbo ang kanyang mga kamao at nagkaroon ng walang awa na kinang sa kanyang mga mata. Si Monte, gayunpaman, ngumiti ng mapait. Hihihi, ang inaalala ko lang ngayon ay si Larry at Blade ay mga duwag na walang lakas ng loob na pumunta dito. Hahaha. Sir, nandito na sila. Maraming sasakyan ang umaakyat sa bundok. Biglang tumakbo ang isa sa mga nakababatang miyembro ng Cedar Gang at nag-aalalang sinabi kay Monte.
Nandito sila. Sigurado ka bang sila yon? Ilang sasakyan lang ba? Kumunat ang noo ni Monte at dagdag pa. Parang hindi tama yan. Ganon na ba sila katapang na magdala ng ganoong kaunting tao kahit alam nilang sobrang tense ang relasyon namin sa kanila kamakailan? Inutusan ko ang 2 o 300 sa ating mga tao na magtago sa mga anino, at lahat ng ating pinakamalakas na lalaki ay narito rin. Tara na, sabi ng kalbong lalaki pagkatapos ng ilang pag-iisip. Maghihintay tayo sa labas ng villa. Marahil si Larry at Blade ay hindi dumating ng personal ngunit nagpadala lamang ng ilang tao upang magbigay ng ilang mga regalo. Kung tutuusin, hindi naman siya tanga, at maghuhukay siya ng sarili niyang libingan kung dinala niya ang kakaunting tao rito. Life After Prison, Kabanata 112. Tara na. Ang mga mas mataas sa hierarchy ay lumakad sa daan patungo sa mga gate ng villa. Dahil ang villa ay nasa kalahati ng bundok at mayroon lamang 100 patungo dito, madaling makita kung gaano karaming tao ang dinala ni Larry sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa mga tarangkahan. Kung si Larry ay nagdala ng ilang mga lalaki para sa isang pagtambang, ang kanilang tanging pagpipilian ay gawin ito sa kakahuyan sa paanan ng bundok. Kung sakaling magkaroon ng away, gayunpaman, malamang nahuli na para sa kanila na magmadali kahit na malaman nila ang tungkol dito. Nakaparada ang mga sasakyan sa open space para bumaba sina Larry, Blade, at iba pa kasama si Severin. Hahaha, at dito ako nag-aalala na baka matakot kang lumapit, dati kong kaibigan. Natutuwa akong nakapunta ka sa birthday party ni Kevin. Ang pagkakaroon mo rito ay magpapasaya sa aming villa. Tuwang-tuwa si Monte nang makita sina Larry at Blade na nagdadala ng napakaliit na bilang ng mga tao doon. Kahit na siya ay gumawa ng malawak na paghahanda upang patayin si Larry, tinansya niya na wala pang 10% ang posibilidad na dumalo sina Larry at Blade. Kaya naman nakakagulat na dumating sina Larry at Blade at kakaunti lang ang mga tao. Napatingin si Severin sa grupong nasa harapan niya at malamig na ngumiti. Ang sigasig na ipinakita nila ay magbibigay ng impresyon sa isang tagamasid na ang magkabilang panig ay matandang magkaibigan na hindi nagkikita sa loob ng maraming taon. Hahaha, masyado kang magalang. Ito ay isang marangyang villa. Ang arkitektura ay kahanga-hanga ngunit katamtaman din. Napakaganda. Ikinararangal naming maging panauhin sa engranding lugar na ito. Tumawa si Larry bago nagpatuloy. Sobrang bait mo pala. Kainan lang ito, at kung natatakot akong sumama, sigurado akong matatawa ang lahat kapag may lumabas na balita. Matapang at determinado. Nag-thumbs up si Monte kay Larry. Sa totoo lang, medyo naging tense ang relasyon nating dalawa kamakailan. Nag-aalala ako na baka matakot kang lumapit pagkatapos mong isipin na may binabalak ako laban sa iyo. Kung tutuusin, sinaktan ni Blade ang nasasakupan nanan kahapon. Ngumisi si Larry. Tara, hindi ganito ang unang beses na may pagkakagulo sa pagitan ng mga lalaki natin. Ang mga walang kabuluhang bagay na ito ay hindi makakaapekto sa atin. At saka, hindi naman kami maaaring tumanggi pagkatapos mong magpadala ng isang tao para ihatid ang imbitasyon sa amin. Pagkatapos, kusa namang lumingon si Larry kay Kevin at sinabing may awkward na tono. Sa kasamaang palad, nagmamadali kaming pumunta dito kaya hindi na ako naghanda ng regalo para sa iyo. Dumating ang iyong imbitasyon sa huling minuto, kaya sana ay hindi mo ako pansinin na dumalo sa pagdiriwang ng iyong kaarawan nang walang dalang anumang regalo. Siyempre hindi. Ang iyong presensya dito ay isang tanda ng kagandahang loob sa akin, at iyon ay sapat ng regalo. Ang matangkad, matipuno, at medyo chubby ang mukha na si Kevin ay sinabi sa magaspang na boses. Oo, ang iyong pagdalo ay ang pinakamagandang regalo. Agad namang nag-echo si Monte kasabay ng pagyaya niya kay Larry at sa iba pa sa loob. Pakiusap, pumasok ka. Akala ko magdadala ka ng 100 o 200 tao dito, kaya lahat ng mga mesa na nakikita mo ay nakahanda doon. Hindi ko akalain na iilan lang pala sa inyo. Pero sinong nagmamalasakit? Ang iyong presensya ay higit pa sa aming hinihiling. Life After Prison, Kabanata 113. Napahagalpak ng tawa si Larry nang marinig iyon. Hahaha, ang galing mo, Monte. Bakit kailangan kong magdala ng napakaraming tao para lang makakain?
Sa tingin mo ba duwag ako? Hahaha, hindi naman. Bakit ko ba naisip iyon, aking kaibigan? Hindi ba nakagawa ng marka ang Draco Hall sa pagkatay ng maraming tao? Sinabihan ako na ang iyong lakas ay umabot na sa rurok ng isang mandirigma at halos papalapit na sa isang Grandmaster. Si Monte ay may tunay na ngiti sa kanyang mukha habang ginagawa ang pahayag na iyon. Oo naman, maraming mga mesa ang naset up sa isang patio sa labas, na may ilan pa sa loob ng isang bulwagan. Maraming mayayamang negosyante ang nagsimulang dumating, at lahat sila ay nakatanggap ng proteksyon ng Cedar Gang. Ang mga pagsisikap ng mga negosyante ay garantisadong magiging maayos, at ang kailangan lang nilang gawin ay magbigay ng ilang buwan ng benepisyo sa Cedar Gang. Matapos makita ang pagdating ni Larry at ng kanyang mga tauhan, ilang dosenang tao ang tumayo at nakangiting sumalubong sa kanila. Karaniwang kaalaman na ang relasyon ni Monte at Larry ay napaka-tense, at ang kanilang maliwanag na pagpapakita ng mabuting kalooban sa isa't isa ay nagtakpan ng madugong labanan sa pagitan ng mga paksayon ng pribado. Isang karangalan na mapunta ka rito, Larry. Halika at maupo ka. Inakay ni Monte ang grupo ni Larry sa malaking mesa sa gitna at sinenyasan silang maupo. Bukod kay Monte, One Eye, at iba pang mas mataas sa hierarchy, may iilan ding mga kilalang mayayamang negosyante na sumama sa kanila sa hapag. Sumunod naman si Severin nang walang alinlangan at umupo sa isa sa mga upuan sa tabi ni Larry at Blade nang makita silang umupo. Kumunat ang noo ni Monte nang makitang may random na lalaki na dinala ni Larry na kahit papaano ay nagpasya na umupo sa malapit nilang table. Ipinapalagay niya na ang lalaki ay malamang na isa sa mga nasasakupan ni Larry, kaya nagulat siya na ang lalaki ay magkakaroon ng gayong pagwawalang bahala sa hierarchy at umupo doon sa parehong mesa nila. Tiningnan ng One Eye si Severin ng mabuti at nataranta. Ikaw. Nagulat si Monte nang makita ang reaksyon ni One Eye at nagtanong siya. Kilala mo ba siya, One Eye? Ito ang lalaking nakasakit kay Jade Stone kagabi. Pumunta ako para tumulong, at dahil dito, binubuli kami ni Blade at ng mga subordinate niya. Agad na sabi ni One Eye. Nang marinig iyon ni Blade ay tumawa siya. Hindi santo si Jada para sa plano laban kay Mr. Severin, at nakakainis na pumunta ka doon para tulungan siya. Napukaw ang One Eye sa sinabi ni Blade, at napatayo siya sa galit habang pinaghahampas ang kanyang mga kamay sa mesa. Sinaman niya ng tingin si Blade. Huwag mong kalimutan na ito ang lugar ng Cedar Gang. Ingatan mo ang mga salita mo, Blade. Matagal na akong nagtitiis sa iyo. Tumayo din si Blade, naikuyom ang kanyang mga kamao, at pinandilatan ang kabilang partido. Ano na ang gagawin mo ngayon? Labanan mo ako. Halika sa akin pagkatapos. Mag-uneon-one tayo at tingnan kung sino sa atin ang makakaligtas. Agad na nagigting ang magkabilang panig, at ang ilan sa mga tao ng Cedar Gang ay agad na tumayo at nagtaas ng kanilang bantay. Umasim ang mukha ni One Eye. Siya ay may stellar combat power at isa sa mga mas mahusay na tao ni Monte. Gayunpaman, wala siyang pagkakataong manalo sa one-on-one na laban kay Blade. Dahil naranasan niya ang lakas ni Blade noon, alam niyang hindi siya kalaban ng lalaki. Umupo ka, One Eye. Tama na sa kalokohan mo. Kung ano man ang nangyari kahapon ay nakaraan na, at ngayon ang kaarawan ng ating second in command. Hindi mo ba alam na ang iyong mga aksyon ay maaaring ipakahulugan bilang isang tanda ng kawalang galang sa kanya? Bahagyang ngumiti si Monte at sinenyasan ang One Eye na maupo. Naniniwala siya na hindi magiging problema para sa kanila na patayin si Larry o si Blade basta't iniutos niya na tambangan ang kanyang mga nakatalagang tauhan, ngunit kung si Larry at Blade ay magkalaban ng ngipin at kukulaban sa grupo ng mga lalaki, ang Cedar Gang ay magdurusa ng husto kahit na nagawa nilang makumplito ang kanilang layunin sa pagpatay. Life After Prison, Kabanata 114. Gayunpaman, kung magagamit ni Monte ang lason na alak na inihanda niya upang alisin ang dalawang pinuno mula sa larawan, kung gayon ang natitirang mga tao ay magiging isang piraso ng cake para sa kanila. Hindi tanga ang One Eye, at naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Monte. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay at yumoko kay Blade bilang huwad na pagpapakita ng sinseridad. Paumanhin. Kayo ang aming mga bisita ngayon, at tama ang aming kagalang-galang na pinuno. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan ay dapat iwanan sa nakaraan.
Dapat naming gawin ang lahat ng aming makakaya upang maging host sa aming mga pinahahalagahang bisita. Umupo ulit si Blade nang makita niyang nakaupo din si One Eye. Tumingin ulit si Monte kay Severin, at saka sinabi kay Larry. Kaibigan, sino itong binata dito? Mukhang maganda ang relasyon mo sa kanya. Ngumiti si Larry at nagpakilala. Narito si Mr. Severin Fulet, isang miracle doctor. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko kanina, pero ginamon niya ang kalagayan ko para gumaling ang katawan ko. Dahil panauhin siya sa aking lugar at inimbitahan kami ng iyong mga tauhan para sa pagdiriwang na ito sa huling minuto, nagpa siya akong isama rin ang mabuting doktor. Kaya isa siyang miracle doctor. Napangiti ng masama si Kevin pagkatapos marinig iyon. Hehe, maraming nag-claim na miracle doctor sila, pero karamihan sa kanila ay walang iba kundi manloloko. Marahil iilan lamang sa kanila ang may tunay na mga kasanayang medikal. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, gumawa siya ng isang punto upang bigyan si Larry ng isang patagilid na sulyap. Huwag magpalinlang. Si Monte, gayunpaman, ay agad na nag-ayos at sinabi. Ano bang pinagsasabi mo? Si Larry ay isang matalinong tao. Hindi mo talaga akalain na ang lalaking namumuno ngayon sa Draco Hall ay madaling malinlang. Pagkatapos ay lumingon siya sa katulong at sinabi. Hahaha. Well, pwede mo nang ihain ang pagkain ngayon. Agad na inihain ng katulong ang pagkain. Pagkatapos ay binuksan ni Monte ang isang bote ng masarap na alak na may edad na sa loob ng maraming taon at sinabi. Ito ay alak na matagal nang natatandaan, at karaniwan ay hindi ko na kayang inumin ito. Pero iba ngayon. Maaari bang may pumunta dito at punuin ang mga baso ng lahat? Agad na lumapit ang isang subordinate at pinunan ang baso ng lahat. Halika, lahat. Magtaas tayo ng baso para ipagdiwang ang ika-30 kaarawan ni Kevin, ang aming second in command. Tumayo si Monte at nagsalita habang itinataas ang kanyang baso. Tumayo si Larry at ang iba at itinaas din ang kanilang mga baso ng alak, ngunit nang makita nilang walang umiinom ng alak, nakipagpalitan ng tingin si Larry kay Blade at nakaramdam ng takot na uminom din. Sa kanilang pagkataranta, ininom ni Severin ang lahat sa isang lagok at nakangiting sinabi. Nakakamangha. Ito ay talagang isang magandang alak. Kumaibot ng ilang beses ang mga sulok ng labi ni Larry at inisip niya kung ang bagong supreme leader ng Draco Deus Hall ay ganoon kagiting at kalokohan ng isang tao. Para bang hindi siya nag-aalala na baka may mali sa alak, lalo na't hindi pa nakakainom ang mga host. Bahagyang nagulat si Monte nang makitang hindi pa rin umiinom ng alak sina Larry at Blade, kaya tinuya niya sila. Hihihi, bakit hindi kayo umiinom ni Blade ng alak? Natatakot ka ba na baka ito ay lason? Ininom niya ang lahat sa isang lagok nang matapos siyang magsalita, at ang one ay kasama ang iba ay nilagok din ang lahat. Sige, uminom na tayong lahat, kaya sigurado akong pinagkakatiwalaan mo ako ngayon, di ba? Ngumiti si Monte, Sam Andal, at sinabi sa iba. Kumain tayo, lahat. Uminom sina Larry at Blade ng kanilang alak nang makita ang mga tauhan ni Monte na iniinom ang lahat ng alak. Kasabay nito, nagsimulang mag-alinlangan si Larry sa kanyang sarili at napag-isip-isip niya kung nag-overthink siya sa mga bagay-bagay at si Monte ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang lihim na motibo sa simula pa lang. Life After Prison, Kabanata 115. Halika, mga kaibigan. Ituloy mo ang pag-inom. Sina Monte, Kevin, at ang iba pa ay nagbuhos ng alak para sa grupo ni Larry pagkatapos nilang magpista ng ilan sa mga pagkain. Naubos na nila ang isang bote ng alak, at tila walang kakaiba pagkatapos nilang inumin ito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Larry at Blade, dahil tila labis nilang iniisip ang sitwasyon at nasa ilalim ng maling akala na gustong lasunin sila ng Cedar Gang. Kahit na ganoon ang kaso, hindi sila nang ahas na maging masyadong pabaya kung sakaling lasingin sila ng Cedar Gang bago sila harapin. Hindi nagtagal, naglabas si Monte ng isa pang bote ng alak at ibinuhos para kina Larry, Blade, at Severin. Pagkatapos magbuhos ng alak para sa kanilang tatlo, muli nilang itinaas ang kanilang mga baso para ay toast ni Larry at Blade. Nawalan na ng bantay ang dalawang lalaki at kinuha ang kani-kanilang baso ng alak para inumin ang alak. Hindi alintana ni Monte na hindi pa nahawakan ni Severin ang kanyang baso ng alak,
dahil umiinom man siya o hindi ay hindi mahalaga sa kanila dahil naniniwala sila na madali nila siyang masupol. Huwag mong inumin ang alak na iyan. Nagbabala si Severin nang wala sa lugar ng iinom na sina Larry at Blade. Bakit hindi? Kumunat ang noo ni Larry. Ngumiti ng mahina si Severin. Dahil may lason ang alak na iyan. Lalala. Lason. Parehong nagulat si Blade at Larry at umasim ang mukha. Sa isang dulo, agad na tumayo ang mga tao ng Draco Hall at maingat na tumingin sa mga tao sa paligid. Naging tense ang atmosphere sa isang iglap. Saglit na natigilan si Monte pero maya-maya ay tumawa siya ng malakas. Hindi nakakatuwa yon. Mag-ingat sa lumalabas sa iyong bibig. Paano lason ang alak kung lahat ng tao dito ay nakainom na? Di ba sabay tayong umiinom? Dahan-daang tumayo si Severin at malamig na ngiti. Ang alak sa iyong baso ay mula sa nakaraang bote, at anumang natitira sa bote na iyon ay walang anumang lason. Tumigil sandali si Severin at saka dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig para sabihin. Pero ang alak sa baso ni Hallmaster Larry at Blade ay galing sa isang bote na kakabukas lang. Sa katunayan, ang dating bote ng alak ay walang lason, ngunit ang bagong bote na ito ay iba. Kung sa tingin mo ay maling akusasyon ang ginagawa ko, bakit hindi ka makipagpalitan ng baso sa kanilang dalawa? Umasim ang mukha ni Monte. Sinadya niyang makipag-usap kina Larry at Blade nang magpalat ng bagong bote ng alak dahil gusto niyang maagaw ang atensyon ng kabilang partido. Higit pa rito, nakainom sila ng napakaraming alak na hindi na dapat magdulot ng anumang karagdagang hinala sa kanila. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, nasabi ni Severin sa isang sulyap na may malubhang problema sa bagong bote. Nagulat din si Larry, at nagpasalamat siya sa mga maswerteng bituin na hinanap niya si Severin at dinala siya kasama nila sa lugar ng Cedar Gang. Kung hindi niya ginawa iyon, pareho silang namatay ni Blade doon. Paano na? Gusto mo bang makipagpalitan ng tasa sa akin? Malamig na ngumiti si Larry kay Monte. Malamig na sumagot si Monte at pilit na ibinato ang baso sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, isang tao mula sa Cedar Gang ang tumakbo sa pinto at sumipol. Sugod. Isang grupo ng mga tao ang sumugod at pinalibutan sila.